Ngayon, tama tayo sa sinabi natin nung una. Yan na, nagsalita na ang Pangulo. Kasama dyan yung nabanggit niya. Tama. Pwede bang Pwede bang ibigay ko yung 2 taong edad ko kay Vico Soto para makatakbo siya sa 2028? Para bumata naman ako. Kahit ako, kung po pwede lang no, sa 2028, kung sakto na yung edad eh. Alam nyo, ako magiging irrelevant na si Sara pagdating ng 2028. Kasi ang dami ngayong sumisikat na mga pwedeng maging presidente. Tulad yan. Si Atong Ang. Si Ramon Ang. Sorry. Si Ramon Ang. Di ba? Si General Torre. Si Gibo Teodoro. Magiging magiging irrelevant na si Buday, mga boss, mga nanonood sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Wala nang silbi yun. Tulad niyan, yung kanyang rating, yung trust rating at saka pababa ng pababa. Hindi na nga umangat eh. Nauusan na siya ni Pangulong Bongbong. Di ba? Kaya alam nyo, ako kung tatakbo si, nagkakasundo kami ni Sangkay rito eh. Kung tatakbo si Ramon Ang at magagawa niya, ayun dyan si Ballpoint Man. Kung tatakbo si Ramon Ang at magagawa niya yung sinabi niya na proyekto, na ayusin niya, yung tulad ng baha, malamang ho yan mga kababayan ko. Sigurado, no? Sigurado yan. Oo. Pag nagawa niya yun, pag nagawa niya talaga yung sinasabi niya sa Metro Manila, sigurado na siyang mananalo dyan eh. Oo nga. Alam naman natin yung mga Pilipino na masyadong na-hype yan. Kapag nabilib yan, mahirap makalimutan yan eh. Si Sara, wala naman si Sara Duterte, wala siyang hawak na maipagmamalaki maliban sa legacy ng tatay niya na nakikita ng mga DDS. Siya wala siyang sariling wala siyang sariling identity o character na magpapakilala na akin to. Diba? Wala siyang branding. Si Ramon Ang, hindi pa, hindi ko pinopromote. Pero malaki kasi ang posibilidad. Kapag nag-oo si Ramon Ang, kasi noon pa po ito may mga nananawagan, pero sabi nga niya, hindi ako pwede dyan. Laging sinasabi niyan, 2022 pa lang, hindi ako pwede dyan. Pero ano malay natin, di ba? Lahat pwedeng magbago, lahat pwedeng makumbinse. Di ba? Sa akin si Ramon Ang walang bahid ng kahit na mga corruption, wala. Sangkay, paano yan? Pagkakalam ng mga DDS, basta negosyante, oligarch. Hindi. Ito yan insan, take. Boss Sangkay, at saka, Tol Jake, pakinggan nyo ako Yes po. Alam nyo, napakarami na nating naging presidente sa dekadang dumaan. Nasubukan na natin yung makamahirap, makamasa, matalino, nagmumura, at isang kamay na bakal daw, na may kamay na kayang pumatay ng tao. Lahat ho na nasubukan na natin, kahit nga sinto-sinto eh. Nasubukan natin, di ba? Di si Pinoy. Di ba? Ngayon. Bakit sa dami na ho ng nasubukan natin na mga naging presidente, hindi naman ho nagbabago yung ating gobyerno, yung ating bansa. Walang pagbabago. Kaya alam nyo, minsan, isa na lang ang hindi natin nasusubukan. Subukan naman natin na yung galing sa business sector yung mamuno sa bansa. Kasi yan, mga sanay yan magpatakbo ng kumpanya. Alam nila kung nagloloko yung mga tauhan niya. Alam niya kung nagnanakaw yung tauhan niya. May sistema yung mga yan eh. Na wala namang pagkakaiba sa pagpapatakbo ng bansa. Baka naman subukan natin na manggaling sa business sector. Nag-agree din naman sa akin dyan si Attorney Bueno kanina sa talakayan namin. Sabi ko, Attorney, bakit hindi natin subukan na manggaling sa business sector yung maging presidente naman? Kasi lahat nasubukan na natin eh. Tama, diba? Maiba naman, boss. Maiba naman. Nandiyan si Ballpoint Man tsaka si Munting Tinig. Munting Tinig dito din si Ballpoint Man. What's up, guys?
Hello, Pero hello, ako- hello. Pero to, no, pero to, para malinaw lang, no? Si Mm. Ramon Ang, hindi siya oligarch. Kasi Mm. una sa lahat, dapat alam natin kung ano ibig sabihin ng oligarch. Alam ni Sangkayan pero ako na mag-explain. So yung Ayun, oligarch kasi, ito yung small group of people na may hawak ng politika at saka negosyo. So kung politiko ka, hindi ka oligarch. Pero kung politiko ka na, negosyante ka pa, and then ginagamit mo yung politika para sa benefit ng negosyo mo, vice versa din yan sa negosyo mo, benefit sa politika, yung cycle na yan, oligarch yun. Pero So, insan hindi mo matatawag na pansariling interest niya kung maglalabas siya ng bilyon-bilyon na pera niya. Hindi Tama. kasi, Saka ito. first of Saka all, ito. si Ramon Ang, di Sige, naman, tuloy mo. si Ramon Ang, di pa siya naging politiko. Posible ito pala kung makukumbinse. Pero yung malinaw na oligarch dito, yung katulad nga po nung ano, Pangalanan mo ka. Pangalanan mo. Ito sabi ko. At saka nung bilyar. At saka nung bilyar. Tama. Yung, ayan ang oligarch talaga. O minsan yung mga mayor natin. O mayor natin sa probinsya. O si mayor may-ari ng gasolinahan, may-ari ng butika. May papasok na ibang negosyo, ayaw ni mayor. Oligarch pa rin yun. In a small scale lang. So, hindi lahat ng negosyante oligarch. Kasi ito yung maling tinuro ng mga leaders sa mga supporter nila eh. Pag negosyante, oligarch eh. So, pati si Henry C. daw, oligarch din daw. O, di ba? So, para malinaw. Ito, insan ito What if lang naman, kung si Ramon Ang ang tatakbong presidente tapos maging vice niya si Pangulong Bongbong Marcos? Pwede. Di ba? Pwede ba yun? Pwede. Pwede ba yun, boss? Pwede. Pwede yun. Pwede. Pagkatapos sa gagawin ni Ramon na mag-resign. alam mo yung isusunod ko ha? Di ba? Alam mo yung isusunod ko. Alam na natin yung takbo ng kwento niya na. Oo eh. Di ba? Eto pa, hindi nyo ba napapansin si Ramon Ang ini-issue ngayon yung anak kay doon sa anak ni Mulak. Kay Atasha. Kay Atasha. Atasha Mulak. Nagpapakilala at nagpapaingay eh. Pansinin nyo. Yung mga galaw kasi, masyadong matalino yung pagkakasalansan ng ginagawa eh. Masyadong matalino. Pero insan Mike talaga talagang magkakaroon ng momentum si Ramon Ang kung magagawa niya yung pangako niya. Ano ba sabi ni PBBM? Ano sabi ni PBBM? Di tuloy mo. Di ba? Tama. Di ba? Nagpasalamat pa nga si BBM eh. Di ba? Pinapatuloy niya kasi baka mamaya na naman awayin tayo ng mga DDS. Ayaw nyo kay Bongo pero kay Ramon Ang gusto niyo. Hindi, ang laki naman kasi ng pagkakaiba. Si Bongo kasi, kaya lang naman kasi nananalo sa politics kasi gamit na gamit niya yung Malasakit Center. Si Ramon Ang sariling pera niya yung ipinangtutulong niya, ipinagpapagawa niya na mga proyekto na napapakinabangan ngayon ng tao. Si Bongo, ang ginagamit niya, yung pera mismo ng mamamayang Pilipino sa pangalan ng Malasakit Center, kaya siya nananalo. So, napakalaki ng pagkakaiba. Shoutout from allowance from Bongo. Shoutout allowance from Bongo. Oy, ito pa, babalikan ko yung mga nangyayari alam niyo yung mga nangyayari, hindi kapansin-pansin. Parang sinisimplehan lang ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba kayo nagtataka na inuna yung si Kibuloy Digong? Tapos dinadahan-dahan? Di ba? Ngayon, di ba nabalita na mayroon ng lalabas na warrant yung dalawang senador? Oo. Eto pa. Grabe yun. Eto pa. Pakinggan ninyo Di ba kayo nagtataka na mukhang maiimbestigahan yung mga bilyar dahil sa flood control? Na mukhang madadama yung taga Bulacan. Na may tatay na pastor. Di ba? Press ko niya kanina di ba? Yung mga tumanggap diyan ng mga bilyon-bilyon. Pati yung pati yung billiard land insan imbestigahan. Ilan naman
Ito, meron kayong hindi nakikita. Ilan na yung mawawala halimbawa? 2. Si Bato, Bongo, Si Bongo. Villar, 2 Villar. yan, magkapatid. Magkapatid. 4, pang-5, Villanueva, 5 na. Ilan ang kailangan boto, Aber? Ano? Gusto nyo sumunod sa 5? Ano? Impeach nyo o hindi? Kaya nga. Alam nyo, malikot ang isip ko sa mga ganyan eh. Di ba? Ano, Isan, sa palagay mo? Nagulong ata sa'yo eh. Wala ko sa'yo. Di ba, meron pa dyan. Nagulong eh. Nagkaka-idea tuloy yung mga solid biga. Di ba meron pa dyan, na may mga kaso pang kinakaharap? Ay, Diba? Grabe, pwede palang sumunod sa 5 yan kung tutuusin. Nako. Pero yung malupit dito, yung bago lang kakabalita lang kanina, pati yung Villarland, ay investigahan din. Kasi, Grabe, no? nabili nila yung lupa na sobrang murang halaga, tapos nagmanipulate ng presyo. Yung I think mga 50 billion lang ata nabili, ngayon trillion na yung presyo. Grabe, So, no? merong insider trading na nangyari, tsaka manipulation. So, isa-isa yung investigahan. Ito yung sabi ng nag-comment sabi ni Villanueva, wala daw nakita meron taga-Senado na involved. Ay, hindi, siya. Hindi naman kasi basta sasabihin niya na may involved na taga-Senado. Sorpresa nga. Sorpresa. Wala pa pinangalanan si BBM. Wala Ang pa. sabi, masyado Wala para pa. maaga, pero surprise na naman yan. Kagaya ng surprise na ginawa ni BBM ngayong araw. Kailangan na makaminin. Ako, alam nyo, talagang bilib na bilib ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakahusay ng kumamada ng sistema. Yung hindi mo mapapansin pero napakabait pa rin niya, di ba? Tama. Parang ano yan, Parang asar niya yan. Di ba? Asar niya yan, Napakabait pa rin niya eh. Pero, At saka boss, biruin mo hindi pa naman pinapangalanan ni PBBM yung mga involved sa flood control. Ba't nagsasalita na agad si Joel Villanueva na walang taga-Senado na nakita na involved sa flood control? Ibig sabihin, masyado silang tinatamaan doon sa Parang ginawa ni PBBM. Okay. Diba? Parang ang dating guilty, ganon. Guilty. minamind condition na yung mga tao. Tama. Ganun yun.